sapagkat hindi nila alam o nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Nung time na yun, nung sinabihan ako ni Pastor na magiging isa ako sa mga speaker nga ng 7 Last Words, sabi ko, Lord, nawat loobin ng Panginoon ay ng Panginoon talaga na ang makuha ko talaga is yung number 1. Hindi sa sinabi ko, gusto ko mauna, kundi gusto ko, sabi ko ganun, gusto ko yung forgiveness, yung maging topic ko sa exhortation na gagawin ko sa 7 Last Words. Kasi sa akin noon, nung time na narinig, nabasa o napanood yung sa word na mapatawarin mo sila, kung pinapangarap din ng iba, nakakilabot di ba po ba? Nakakilabot yung salita na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Na sa kabila ng dinaranas ng ating Panginoon, sa sakit, hirap, na patuloy niyang nararanasan mula doon sa krus kung sa siya pinako. Ando doon yung sakit, yung kirot, yung hapdi, na dapat siya yung tinataas, pinupuri, pero kabaliktaran yung nangyari. Napakasakit. Nakakilabot na sa halip na sabihin niya, Ama, parusahan mo sila sapagkat ito yung ginawa nila sa akin. Hindi yon. Different yung naging opposite na dapat iisipin natin na gano'n yung gagawin ng Panginoon. Pero di ba nga, doon pa lang sa may Gethsemane, na nanalangin ng Panginoon, hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Diyos. Kasi nung time na yun, kung hindi tumawag si Jesus sa kanyang Ama, kung hindi nanalangin na Ama, patawarin mo sila, nung time na yun, pwede nilipon na tayo ng ating Diyos Ama. Amen po ba? Nung time na yun, maaari, wala na tayo ngayon. Kung hindi nanalangin ang Panginoong Jesus ng mga panahon ngayon. Kaya, kung iisipin natin, ano nga bang meron sa salitang forgiveness? O salitang pagpapatawan o kapatawaran? Kasi, kung isipin natin sa huling 7 wika ng Panginoon, bakit inuna ang kapatawaran para sa ating lahat? Bakit inuna yung pagpapatawad sa bawat isa? Lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. Amen po ba? Amen. Pero minsan, napakahirap po sa atin magpatawad. Amen po ba? Kasi always reason natin sa ating mga sarili. Ano pa lang ito eh? Bago pa lang kasalanan ito. Hindi ako ganun ka magpatawad. Ayun yung reason natin eh. Bago pa lang ginagawa mong kasalanan at kita patatawarin. Pero ang Diyos, isipin po natin, ang Diyos on the spot, naranasan, naramdaman, yung hagupit sa Kanya, yung lahat niya na naranasan noon, nung time na nasa ko siya. Lahat ng pakiramdam na hindi kayang pakiramdaman ngayon ng tao, nararamdaman niya doon, pero ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa halip na kabaliktaran, isipin niyo po yun. Sa halip na kabaliktaran, ang dapat sasabihin ng Panginoon, kapatawaran ang ibinibigay niya sa atin. Yung holy forgiveness ng Panginoon, yun yung binigay niya at pinaranas sa atin. Na kung saan, kung wala yung holy forgiveness na yun, wala rin tayo ngayon. Amen po ba? Kaya doon sa part na yun, sabi ko, habang pinag-aaralan ko at pinagpupulayan ko salita ng Diyos, sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kaninang umaga po, nagpa-practice ako dito habang naglalakad ako po, yun, bago magluto or gumawa dito. Iniisip ko pa lang, sabi ko, Lord, sabi ko, habang nagsasalita ako dito mag-isa, pinapractice ko yung sasabihin ko ngayon, nasabi ko, Lord, ba't ganun? Pag on the spot ka na nandito, lahat ng sinulat mo mawawalan ng saysay. Kasi may new revelation ibibigay ang Panginoon. Amen po ba? Habang nagsasalita po ako dito kanina, o habang inaaral ko yung salita ng Diyos, na halos 1 linggo ko pong pinag-aaralan, naiiyak po ako habang inaaral ko dito. Kasi sabi kong gano'n, sa atin, ang dami nagagawa ng mali. Ang dami din natin nagawang mali. Pero yung forgiveness, kapag naranasan natin yung pagpapatawad, napakaluwag, napakasarap sa pakiramdam. Kaya yung time na sinabi ng Panginoon na patawarin sila, alam niyo kung bakit napasabi ng Panginoon yan? Kasi ramdam po at alam ng Panginoon na they are ignorance or they are lack of understanding. Hindi po nila nauunawaan lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus nung siya'y nasa lupa pa. Hindi po nila nauunawaan lahat ng pagpapagaling, lahat ng mabuting gawa na ipinaranas niya sa iba. Isipin niyo po yun, sa halip na purihin, dakilain o itaas mo ng pangalan niya, halos lahat yun ng tao na naroon
Nagawa niya ng mabuti. Pero kabaligtaran po ang nangyari. Kung sa atin po, kung tayo tatayo sa panahon ng Panginoong Yesus, kung tayo yung ipapako mismo sa krus, sa tingin niyo po ba, kaya nating magpatawad? Kaya po ba natin apuin yung kasalanan na hindi natin ginawa? Di ba po napakalayo? Napakalayo natin sa karakter ng Panginoon. Kasi tayo kapag nasaktan, kapag natapakan yung pride, kapag yung ego mo nasagi na yan, automatic. Yung attitude po natin bilang tao, yung po yung mamumuna sa mga panahon yun. Pero ang Panginoong Jesucristo, sabi ko ang ganun, napaka-hiwaga o napaka-laging nung pinagugutan ng Panginoon yung pagpapatawad niya sa atin. Kasi kung hindi ganun kalalim yung pagpapatawad na ibigay ng Panginoon, sabi ko ganun, sino kayang tao ang kayang gumawa ng bagay na ganun? Wala po ni isa sa atin na kayang gawin ng mga bagay na yun. Yung pagpapatawad o salitang pagpapatawad sa mga tao po, sa normal na tao, ay napakahirap. Pero dahil tayo Kristiyano na, isa po sa pinaka-aroma o pinakamahalagang karakter ng isang Kristiyano is yung mapagpatawad niya. Amen po ba? Amen. At ito lang po yung sa akin eh. Sabi ko lang dito, maliit na quotes lang to, sabi ko, if you don't know how to forgive, you don't know how to love. Amen po ba? Kasi kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong umibig. Kasi yun ang unang sagot ng Panginoon eh, na kailangan marunong tayong umibig. Dahil kung wala tayong pag-ibig, di tayo makapagpatawad. Amen po ba? Ang sinasabi ng Diyos, ang hindi umiibig, di kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tapos ikaw na nilikha ng Diyos, di ka marunong umibig, automatic di ka kumikilala sa Diyos. Hindi mo rin kaya magpatawad. At ito lang po yung sabi sa, meron po ako supporting verse dito na sabi sa Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ganun po kahalaga o ganun po ka-importante sa atin yung forgiveness. Kasi kung yung forgiveness po wala sa atin, ang Diyos mismo sa taas o ang Diyos Ama natin, hindi rin po tayo patatawarin. Kasi kailangan po natin yung pagpapatawad na yun. Kailangan bilang isang Kristiyano, number 1, na nasa puso na natin, na magpatawad tayo sa lahat ng tao nagkasala sa atin. Amen po ba? Kasi marami pong bagay na pwede natin isipin na bakit ko ito papatawarin? Sa kabila ng maganda kong ginawa, sa kabila ng maraming bagay na mabubuti akong nagawa, kabaliktaran yung isinukli sa akin. Pero ang Diyos nga, na walang ginawang mali, walang ginawang, sasabihin natin, wala siyang ginawa talagang kasalanan. Pero inako niya lahat para sa ating lahat. Para tayo maligtas o magkaroon ng kaligtasan. Meron na po ako ditong may mga benepisyo ng pagpapatawad or benefits of forgiveness. Sabi po dito sa number 1 ko is deeper connection with God. Nagkakaroon po tayo ng malalim na connection sa Panginoon. Hindi lang po sa Panginoon, kundi sa bawat isa nakakasalamuhan natin sa mundong ito. Dahil doon nga, kapag napagpatawad tayo, alam natin, o sa iba po kasi kapag hindi marunong patawad, automatic ang buhay o ang mundo iikli. Amen po ba? Kasi marami magkakaroon ng kaaway. Pero kapag tayo nagpapatawad, yung connection natin sa Panginoon, gayon din yung connection natin sa mga tao na kapaligid sa atin. Amen po ba? At ang pangalawa po is yung healed. Kapag nakapagpatawad tayo, automatic tayo po yung nai-heal. Healed from pain, from wounds, from etc. na masasama nangyari sa atin. Worst thing na nangyayari sa atin, may heal lahat ng yun. I-cover yun ng forgiveness na gagawin mo. At sa forgiveness na yun, kapag na-heal ka na, handa ka na namang tumayo ulit. Amen po ba? At ang pangatlo po doon is restored relationship. Kapag nagpapatawad po tayo, na ibabalik po yung mga relasyon natin sa bawat isa.
Amen po ba? Example po, magkaibigan nag-away. Walang marunong magpatawad. O walang marunong humingi ng tawad. Sa tingin niyo po ma-restore yung relationship? Di ba po hindi? Kaya ganun po kahalaga yung forgiveness. Na pagdating mo dun sa part na yun, kapag nagawa mo na yung forgiveness na ninanasa mo o ninanais mo, mare-restore ka. Mare-restore din yung relationship mo sa bawat tao na kakasalamuha mo. At yung pang-apat po yung inner peace. Inner peace. Ano po ba meron sa inner peace? Ito po yung nag-handle sa lahat ng ano natin. Emotions, yan. Spiritual ano natin. Yun yung nag-handle, yung inner peace na yun. Kapag yung inner peace na yun, after na magpatawad, yung inner peace na mararanasan mo, kakaiba. Doon po tayo nakakaramdam ng napakaluwag o ginhawa. At yung panglima po, is kapag tayo nagpapatawad, nagkakaroon po tayo ng freedom. Freedom from what? Freedom from vengeance or revenge. Yun po. Nawawala po sa atin yung salitang ganti. Di ba sabi ng Panginoon, huwag kang gaganti sapagkat sa Diyos ang paghihiganti. Amen po ba? Sa lahat na nagkakasala sa atin, huwag tayong gumanti sapagkat Diyos mismo ang gaganti para sa atin. Hindi na natin kailangan kumilos, hindi na natin kailangan gumawa sapagkat ang Diyos ay nariyan at buhay. Siya ang gaganti sa atin. Yun yung word na forgiveness na inilalayo tayo doon sa masamang pwede natin gawin. Freedom from vengeance o freedom from revenge. At yung pinakalas ko po, ito na po, dito po yung conclusion ko. Ang sinasabi po dito is reflection of God's character. Yung forgiveness, nagre-reflect doon sa ating Diyos Ama na nagpatawad din naman sa atin. At yung character ng forgiveness, yun din naman ay ang character ng Jesus Christ. Yung po yung pinakananais o pinakananasan ng bawat Kristiyano, yung maging Christ-like po tayo. Amen po ba? Kaya sa lahat po na napakinig sa mga ikling mensahe ng ating Panginoon, sumaatin po ang karunungan ng ating Diyos na buhay. Sa Diyos po lahat ng papuri.